Ito ngayon ang column ni Justice, retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ang pamagat ng kanyang column na lumabas, ng kanyang isinulat na column ay grounds for impeaching an Supreme Court Justice. Mga basihan para ma-impeach ang Supreme Court Justice. Ang pamagat ng column niya ay cross currents. Lumalabas po yan sa pahayagang Daily Inquirer at itong babasahin natin ngayon ay lumabas ngayong araw. Ang petsa ho, December 10 eh. Kaya ngayong araw ito. Ito, basahin natin. An impeachment complaint. Ang impeachment, ang reklamo raw ng impeachment has been filed in the House of Representatives against Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen on 3 specific grounds. Namely, sabi ho isang impeachment complaint ang inihain sa Kamara labang kay Supreme Court Associate Justice Mario Victor F. Leonen sa tatlong basihan ng reklamo. Number 1, failure to decide at least 37 cases assigned to him within 24 months from submission of the cases for resolution. Yung daw number 1, yung isa, yung una, yung hindi niya na-desisyonan yung may 37 kaso na naka-assign sa kanya sa loob ng 24 na buwan mula nang maisumiti ito sa kanya para resolbahin. Number 2, arbitrary delay in resolving cases assigned to him as chair of the House of Representatives Electoral Tribunal. Matagal daw, mabagal na pagresolba sa mga kaso na naka-assign sa kanya bilang chairman ng House of Representatives Electoral Tribunal, HRET. Siyempre, tinutukoy nila dyan, kaso ni Bongit. Di ba? Nung amo nila, nung nag-file ng kaso, magpapanggap pa kayo. Tapos, sabi pa ni Gadon matalino pa raw siya sa ibang maestrado. Isipin mo, hindi na nahiya itong makapalang mukha na to, mga kaibigan. Hindi nabibigatan sa pagbuhat ng bangko niya, no? Isipin mo sa kanya nang gagaling. Mas magaling pa raw siya sa mga nakaupo dyan ng maestrado. Mga kaibigan, no? Number 3, failure to file his statement of assets and liabilities. Yun yung pangatlo, di ba? And net worth when he was a professor at the University of the Philippines. Yung palang sinasabi nilang statement of assets and liabilities, tinutukoy nila ron, nung nagtatrabaho pa si Leonen sa UP bilang profesor, mga kaibigan. Yun ang hinihingi nilang salin na sinabing hindi nag-file. Una, sabi ni Justice Carpio, the first ground, yung unang ginamit na ground o basihan for impeachment is anchored, ay nakasentro doon sa
o nakabase alinsunod sa Section 15.1, Article 8 of the 1987 Constitution, which states that the Supreme Court cases must be decided or resolved within 24 months from date of submission. Meron palang provision sa saligang batas na ang wordings ganito. Cases must be decided or resolved within 24 months from date of submission. Ang kasunod, the Supreme Court has consistently interpreted this provision. Nagkaroon na pala ng mga interpretasyon ang Korte Suprema tungkol dito sa binabanggit nilang nilabag daw ni Justice Leonen. Mga kaibigan. As well as a similar provision in the 1973 Constitution. Hindi lamang dito sa 1987, kundi pati sa 1973 Constitution, meron na ring mga consistent. Ibig sabihin hindi anong tawag mo riyan? Pag sinabi mong consistent yan, tumutugma sa isa't isa, magkatugma yung desisyon. As merely directory and not mandatory. Yun ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Hindi naman mandatory. Ayon sa mga naging desisyon. Nauna nang dinesisyonan patungkol dyan sa sinasabi nilang nilabag daw ni Justice Leonen. Yung una, hindi niya nadidesisyonan yung mga kaso within 24 months. Lumagpas. Ang sabi meron palang kasong pinagbatayan din si Justice Carpio in the administrative complaint, sabi niya, filed by Elvira Enalves. Itong Elvira Enalves nag-file ng complaint, administrative complaint, laban kay dating Chief Justice Teresita J. Leonardo de Castro. Kinasuhan pala yan administrative complaint na napasyahan noong January 22, 2019. At sa desisyon, en banc decision, ang sabi sa desisyon, noong January ito, last year, while the 24-month period provided under the 1987 Constitution is persuasive, it does not summarily bind this court to the disposition of cases brought before it. It is mere directive to ensure this court's prompt resolution of cases and should not be interpreted as an inflexible rule. Hindi nila nagamit yung administrative complaint labang kay De Castro. Sapagkat ang sabi ng Korte Suprema, hindi naman yan hindi summarily ang Korte Suprema persado na desisyonan ng kaso within 24 months. Sa loob ng 24 months. Direktiba lang yun. Inaatasan sila. Para masiguro na mariresolba ang kaso.
At hindi dapat itong pakahulugan na yan ay isang parang yung mandatory, yung pwersahan. Kailangan 24 months. Hindi ka lalagpas doon. Ibig sabihin, pag lumagpas ka ng isang araw doon sa 24 months, pwede ka ng kasuhan. Hindi ganun yun. Ang sabi ni Justice Carpio, when I retired from the Supreme Court on October 26, 2019, nung siya daw magretiro, noong October 2019, there were only about 5 of us. Meron lamang 5 sa amin. Sabi niya, with a 0 backlog in our dockets. 5 lang sa amin ng walang walang nabimbing kaso. To apply the 24-month rule, para mo raw mai-apply ang 24-month rule, mandatorily would result. Kung yan mandatory, obligasyon talaga, susundin mo yan. Magre-resulta yan sa impeachment ng mahigit sa majority ng Korte Suprema. Mga maestrado ng Korte Suprema. Sabi niya nga kanina, 5 lang kami. 15 yung maestrado ng Korte Suprema, kasama na yung Chief Justice. 15 yan 5 silang 0 backlog. Kung yan anya, masusunod na kung ano yung nakasulat na ganun talaga bilang mandatory, ang mangyayari niyan, di ba natatandaan nyo na isang araw, binanggit ko, bakit hindi lahat? Bakit nyo sinisingle out si Leonen? Dati ako yan Bakit yung mga kaso ng mga, di ba, nakumbik sa, na ang mga kaso nila subject ng automatic review ng Korte Suprema hindi naman nasusunod yun di ba? Nagtatagal yung mga kaso kasi ito paliwanag ni Justice Carpio kung susundin mo raw nga naman yan, lahat yan, tanggal na yung na yan, ma-impeach lahat yung mga justice na yan. Sa kasalukuyan anya at present, our Supreme Court renders about 1,000 full-blown decisions. Pag sinabi mong full-blown, talagang tinapos yung proseso sa pagdesisyon ng kaso. Ang sabi niya sa kasalukuyan ng Korte Suprema natin, nakapagdidesisyon ng mahigit 1,000 full-blown decisions every year, kada taon, or an average of 66 full-blown decisions na ang average nakatumbas 66 full-blown decisions kada isang maestrado. 6 na desisyon ang napapasyahan kada taon. Samantala, ito sabi niya, in this U.S. Supreme Court, the average output is 9 full-blown decisions per justice per year. Sa Amerika pala ang average output nung nadidesisyon ng kaso ng Korte Suprema sa Amerika kada taon, ano lang 9 lang bawat isang maestrado, 9 na kaso lang. Tuloy natin ang pagbasa. In short, sa madaling salita, sabi niya, Philippine Supreme Court justices are on the average 7 times more productive than their U.S. counterparts. Ang mga maestrado ng Korte Suprema natin, 7 ulit na mas produktibo
kumpara sa mga maestrado ng Estados Unidos. Sabi niya, in my personal opinion, a justice who on the average writes more than 66 full-blown decisions per year, sa opinion niya raw, kung ang isang maestrado susulat ng desisyon, full-blown decision na mahigit pa sa 66. Ito yung average nila ngayon 66. Pero kung lalagpas pa dyan ang desisyon na didesisyon ng kaso ng isang maestrado kada taon, mag-ano na yan. Ang mangyayari dyan, puro mga, reckless. Sabi niya, may start to be reckless. Di ba? Magiging burara yung, with his research, sabi niya, yung pagre-research on the facts, and the law. Maapektuhan ng quality ng desisyon. Hindi ba? Yun ang ibig sabihin. Aside from researching, bukod sa pag-research at pagsulat ng kanyang sariling desisyon, ang isang maestrado ay kailangan ding pag-aralan ang desisyon ng ibang maestrado dahil baka siya ay nakapag-concur with or dissent from decisions of other justices. Baka mamaya kailangan niyang pag-aralan yung desisyon pati nung ibang mga kasamahan niyang maestrado, i-consider yung pag-aaralan niya kasi baka mamaya may mga naging desisyon yun. Nakatulad sa hawak niyang kaso, kailangan pag-aralan niya dahil baka mamaya doon sa mga naunang na desisyon ng kaso, sumang-ayon siya o kaya kumontra siya. Halimbawa, yung sa kaso ng pagpapalibing kay Marcos, hindi ba tutol siya ron? Kumontra siya ron. Pero nanalo ang nasunod yung pagpapalibing kay Marcos. Halimbawa, may bumangon ng katulad na kaso na gusto ring maipalibing, na ayaw ipalibing, pumunta ron. Tapos ang naging desisyon niya ron, paborable. Mga kaibigan, di apektado siya. Parang ginawa ni Teresita de Castro, tsaka nitong yung nakaupong Chief Justice of the Supreme Court ngayon, si Peralta. Di ba yan ang humatol kay Erap sa Sandigan Bayan? Ng habang buhay na pagkabilanggo kay Erap sa kasong Pandarambong. Pero nung sila rin na kasi yung kanilang hatol na conviction ni Erap sa kasong Pandarambong, may mga accessory penalty yun. May mga naka-attach na ibang penalty ron. Ano yun? Di ba pinababalik yung pera na hindi binalik? Ano pa? Yung perpetual disqualification from holding public office. Automatic yun Yun, laging naka-attach yun, automatic yun. Yung perpetual disqualification from holding public office, any public office. Mga kaibigan, automatic yun, basta ang nahatulan ka sa kasong 1 taon. Pataas ang sentensya sa'yo. Disqualified ka na. Di ka na pwedeng kumandidato dahil public office yan Di ba? Bakit nung nagkaroon ng kaso si Erap sa ng protesta kay Erap na i-disqualify sa pagtakbong mayor sa Maynila, akalain mo itong dalawang to, si Peralta at saka to si Teresita de Castro sumang-ayon na pwede raw tumakbo si Erap.
E di binaliktad nila yung sarili nila. Yun ang dahilan. Yung sinasabi dito ni Justice Carpio, mga kaibigan, aside from researching and writing his own decisions, a justice has to study the decisions of other justices because he has to either concur with or dissent from decision of other justices. Mga kaibigan, baka mamaya meron din sa mga hawak niyang kaso, kailangan niyang basahin din, di ba? Baka meron ding hawak yung ibang maestrado na katulad ng kaso niyang hawak. Babasahin mo eh. Kahit hindi mo hawak yung kaso eh. Pumatak sa ibang maestrado kasi papipirmahan sa kanilang lahat yan eh. Siyempre, babasahin niya rin. Baka may katulad na kaso sa hawak niya. Yun ang sabi, the law cannot be interpreted to require a person to be reckless. Ang batasan niya, hindi pwedeng pakahulugan o i-interpret, bigyan pakahulugan para mangailangan na ang tao dapat maging reckless. Maging, paano, alam nyo na yung reckless, di ba? Yung, sa driver, kaskasero yun eh, di ba? Yung, burara, di ba? Especially, when the person is mandated to render a final judgment on others. Mga kaibigan, yan ang paliwanag. Doon sa unang sinasabi nila na bakit daw 24 months mahigit na nilabag daw yun. Hindi naman mandatory yun eh. Sabi ni Justice Carpio sapagkat meron ng mga desisyon dyan. Katulad nga yung kay Teresita de Castro. Mga kaibigan. Second, yung second ground for impeachment is the alleged arbitrary delay by Justice Leonen in resolving 3 HRET cases assigned to him as HRET chair. Ito raw yung hindi yung mabagal din na pagresolba sa tatlong kaso sa HRET na naka-assign sa kanya bilang chairman. To which, sabi ni Justice Carpio, he was appointed only last October 2019. Sipin ninyo, last year lang pala na-appoint si Leonen bilang chair ng HRET ng House House of Representative Electoral Tribunal. Mga kaibigan, the impeachment complaint admits that Justice Leonen has already resolved 2 cases and that only 1 case is still pending, which incidentally is not the case of Marikina Representative Stella Kimbo as erroneously claimed in the impeachment complaint. Doon pala sa impeachment complaint, inaamin doon na si Justice Leonen nakapag-resolba na ng 2 kaso at isa na lang daw kaso ang nakabimbin na hindi naman ito ang kaso ni Marikina Representative Stella Kimbo na kanilang binanggit sa kanilang complaint, sa kanilang reklamo. Hindi raw nagdidesisyonan yun. Hindi naman pala niya kaso yun eh. The HRET rules do not prescribe time periods. Wala palang prescribed period to eh.
within which their members must decide cases assigned to them. Wala palang mandato, wala pala silang prescribed time period. Wala pala nun sa rules ng HRET. Na kinakailangan ang miyembro nila ay magdesisyon karaka-raka doon sa mga kaso kung sa kasong hawak nila. As Congress has still more than 18 months left, habang ang Kongreso mayroon pang 18 buwan na nalalabi sa kasalukuyang termino. And since there is no time period at wala namang time period na sinasabi para desisyonan ng kaso, one cannot say that Justice Leonen, who has been HRET chair for just over a year, has arbitrarily delayed. Yung arbitrary, yan parang labag yan di ba? Labag sa yung parang labag, di ba? Yung arbitrarily delayed deciding his sole pending case. Walang nilalabag doon na delay do sa delay sapagkat hindi naman sila obligado. Walang sinasabi kung hanggang kailan nila dapat resolbahin sa HRET kasi chairman din pala ng House of Representatives Electoral Tribunal itong si Justice Leonen. Mga kaibigan, the other HRET members have also still to decide all cases assigned to them. Mga kaibigan, hindi lang naman siya ron, chairman siya, pero may mga members pa yun. Na kailangan magdesisyon din sa kanilang mga kasong naka-assign sa kanila. Pangatlo, finally, on the last ground for impeachment, yung pangatlong ginamit nilang, kaya daw sila nag-file ng impeachment labang kay Leonen. Even if we assume, ipagpalagay na, for the sake of argument, that Justice Leonen failed to file his SALN, ito na yung SALN, pangatlo, while he was teaching, pagpalagay na natin na si Justice Leonen ay hindi naghain ng kanyang statement, assets, liabilities, and net worths habang siya ay nagtuturo sa University of the Philippines, any such crime has now prescribed. Pagpalagay mo na, hindi nakapag-file si Justice Leonen, nung siya ay professor sa UP, baliwala na yun, yung kaso, yung krimen. Nabubura na ang krimen. Mga kaibigan, alam niyo kung bakit? Bawat krimen, mayroong prescribed period dyan. Kahapon lang yata natin nabanggit yun, nung makalawa. Sa libel, di ba, 1 taon. Kailangan within 1 year, makapag-file ka ng kaso kung magpahain ka ng libel. Yung ibang krimen naman, meron niya 10 taon. Di ba? 10 taon. Ito, sabi, tutuloy ko. In the 2018 case of Melita del Rosario versus People of the Philippines, ito, jurisprudence ito, decided case ng Supreme Court. The Supreme Court ruled that the prescripted period for failure to file a SALN is 8 years. Ayon sa naging desisyon ng kaso, sa kaso nitong isang Melita del Rosario na nadesisyonan, jurisprudence ito
Kaya yung mga jurisprudence nagiging batas yan dahil yan ang pagtutularan na desisyon. Yan ang magiging pattern. Kumbaga, dyan mo na ibabase yung desisyon mo. Halimbawa, may kumwestiyon, ganyan din ang kaso. Wala na yan eh. Kasi may desisyon na 8 taon lang ang buhay nung hindi pagpapail ng SALN. Katulad nitong si Melita del Rosario, hindi nag-file ng SALN. Kaya naabsuelto ito. Justice Leonen left the University of the Philippines more than 10 years ago. Mahigit na 10 taong umalis sa University of the Philippines si Leonen. Under Article 89 of the Revised Penal Code, criminal liability is totally extinguished by the prescription of the crime. Yun yung nabubura na ang iyong criminal liability o anumang pananagutan mo sa krimen. An unprosecuted prescribed crime with a totally extinguished criminal liability cannot overturn the constitutional presumption of innocence and thus can never rise to the level of an impeachable offense. Yung hindi ka naman na-prosecute doon sa krimen na sinasabi sa iyo doon sa loob ng 10 taon. 8 taon lang ito eh. Mahigit na 10 taon wala si Leonen eh. 8 taon, hindi nyo siya na-prosecute dyan. Ano na yan? Hindi nyo pwedeng labagin ang kanyang constitutional right. Di ba? Yung presumption of innocence. Mga kaibigan. Kaya, ang sabi, walang impeachable offense doon sa 3 isinumiti nila. Kung maggagagu-gaguhan na naman yung mga mambabatas na yan, kamukha doon sa ginawa sa ABS-CBN, doon wala tayong magagawa ro. Walang hiyaan ang gusto kung gano'n ang mangyayari. Yung nga, sinasabi naman itong si Rufus Rodriguez, hindi mo pwedeng pagbasihan sa impeachment. Administratibo, yung newspaper column lang. Hindi katulad sa ombudsman, magkakakaso ka, di ba? Lilitising ka. Kung makikita nila batay sa ebidensya na makakalap nila, may totoo yung napalathala sa pahayagan na pinagmulan ng isinagawang investigasyon. Mga kaibigan, ito impeachment ito eh. Wala kang hawak eh. Ang sabi ni Justice Carpio, 8 taon lang yan eh. Yang SALN, yung krimen sa hindi pagsusumiti ng SALN, kung hindi man nagsumiti si Leonen, nung siya'y profesor sa UP, wala na siyang krimen, burado na ang krimen. Kasi mahigit na siya 10 taon na wala sa pagtuturo sa UP. Mga kaibigan, maliwanag yun. Pagkatapos doon sa yung pangalawa, ano yung pangalawa? Yung delay. Wala namang obligasyon na sinasabi ang anumang rules sa HRET kung hanggang kailan sila dapat magdesisyon sa kaso. Walang ganon, mga kaibigan. Doon naman sa una na sinasabing 24 months, mga kaibigan, yun, hindi, meron na rin desisyon ng Korte Suprema ron, na ang pagresolba sa kaso, mga kaibigan, hindi mandatory yung nakalagay sa saligang batas. Hindi ko mo sinabing may 24, merong ang paliwanag ng Korte Suprema ron,
binasa natin kanina, while the 24-month period provided under the 1987 Constitution is persuasive, it does not summarily bind this court to the disposition of cases brought before. It is a mere directive. Directive lang yun para masiguro yung pagresolba sa kaso. Ha? Mabilisang pagresolba sa kaso. At hindi dapat ituring na ito ay inflexible rule. Hindi mababali, ha? Na batas. When I retired, sabi niya, ayun nga mas mabilis pa raw eh. Kasi kung yan ang pagbabasihan mo, lahat ng maestrado ng Korte Suprema, mga kaibigan may impeach. Majority. Di-impeach nyo lahat yun, di ba? Bakit si Leonen lang? Yung sinasabi natin ng isang araw, mahirap yan eh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! As is common with new vaccines, the MHRA regulator have advised on a precautionary basis that people with a significant history of allergic reactions do not receive this vaccination after 2 people with a history of significant allergic reactions responded adversely yesterday. Pwede nga mamatay dito, di ba? Kasi yung allergy, pwede ka mamatay eh. Doon ko na-realize dahil nagpalpitate nga ako eh. Di ba? Di pwede ka mamatay dyan. Di ba? Palpitation sa puso yan. Sila, iba naman yung kanilang allergy. Di ba ho? Kasi marami tayong magkakaibang allergy. Ako, pag may sipon, allergy yung sipon ko eh. Kaya bago pa lamang, meron na akong mga sintomas. Nasisipunin ako. Nagsasasakit ang ulo ko. Yung bato ko. Masakit. Iba ang sa akin, ang sintomas sa akin ng sipon. Ang sumasakit sa akin, itong batok. Mga kaibigan. Ayun na. Tapos magdadry ang skin ko. Ayun, allergy kasi yun eh. Mga kaibigan, hindi ako doktor pero ikaw ang makakaalam eh, di ba? Ikaw ang makakaalam sa sarili mo, makakatuklas kung ano yung allergy mo. Yun ang sinasabi natin. Paano yan? Kung ito sa simula pa lang may adverse effect na ito para sa mga may allergy, mga kaibigan, paano pa yung yung habang tumatagal, di ba? Kaya, di ba sabi natin nung isang gabi, merong nagsalita sa TV, sa news in-interview yun sabi niya, medical health worker siya, hindi siya papayag na mabakunahan. Kung meron ng available, hindi siya magpapabakuna muna. Kasi, imagine mo niya, ilang buwan lang yung nag-testing di ba? Ilang buwan lang may bakuna na. Paano yan? Paano mo malalaman kung kailan lalabas yung yung side effect niyan, di ba? At hindi mo alam kung ano ang side effect. Katulad niyan, nasubok lang ito sa merong mga allergy, di ba? Yung pala nga nagpapakita ng side effect. At yan, sa umpisa pa lang, mga kaibigan. So, nakakabahala, di ba? Itong bakuna. Kaya tayo, pabor tayo naman dun sa katunayan, tayo bilanggunan ng sarili natin sa bahay. Hindi nga tayo lumalabas hanggat
hindi naman kailangan eh, di ba? Oh, tsaka pag lumabas tayo, katakot-takot na proteksyon kahit na alam nating hindi naman ano yun eh, hindi naman ganong pagka talaga natsambahan ka niyan, yung virus na yan, wala talaga, di ba? Wala kang magagawa dyan. Kaya sabi ko nga, galit ka man sa tao, di ba? Kinamumuhian mo man ng isang tao. Ayaw mo, kumari pagdadasal mo, wag magka-COVID. Di ba? Bakit? Kasi habang merong nagkaka-COVID, tumataas ang tsansa na ikaw mahawahan. Kasi kakalat yan eh. Di ba? Habang merong nagkakasakit, kumakalat ng kumakalat. Oh. Ang ipagdasal mo, kung galit ka sa tao, kung mako-COVID siya, diretso ka agad. Di ba? Pero kung mabubuhay pa yan, magkakalat siya. Kaya, pinakamabuti nun, wag mong ipagdasal. Di ba? Na tamaan ng COVID. Di ba? Kasi sabi ko nga, habang merong nagkakasakit niyan, tumataas lagi ang tsansa na ikaw mahawahan. Di ba? Kita nyo sa Baguio, yabang-yabang, di ba? Oh, nagluwag. Ano kami rito eh. Mahilig din maging bida ito si ano eh. Si Kwan. Sino pangalan nito? Yung general dati. Yung mayor ngayon doon. Ha? Akala ko nung araw, okay din to eh. Yung pala, wala rin eh. May mga padrama-drama pa ito sa Senado nun eh. Di ba? Labang kay Albayalde. O yung pala, kakandidatong mayor. Mga kaibigan. At nung mayor na, wala rin eh. Ayun, ang dami ngayong COVID. Doon ulit sa Baguio. Anong gagawin mo? Balik ka na naman. Back to square one ka na naman. Di ba? Oo, para ka nagsisimula palagi. Habang lumalaga na, tumataas. Kaya ako kasi ako nasa bahay lang. Hindi tayo umaalis kung hindi kailangan. O katulad ng isang araw, napunta na naman tayo sa mall kahapon. Kasi meron tayong importanteng lakad lang. Hindi katulad noon, maghapon tayo talaga sa labas, di ba? Umuwi tayo, gabi na. Minsan, hating gabi na, pagka yung may programa tayo, nung wala yung COVID. Wala kang magagawa, tiisin mo. Kahit ako, nababagot eh, di ba? Kaya kahapon, medyo hindi tayo programa. Nag-replay tayo kahapon. Kasi sumama pakiramdam ko dahil meron tayong maaga yung gising ko eh. Wala pang 3 oras ang tulog ko eh. Pagka gano'n, sumasakit ang ulo ko. Kailangan bawiin ko yung hindi ko na itulog. Kung hindi, hindi tayo makakapag-radyo na, mga kaibigan. Tsaka, alam niyo naman, medyo tayo'y nagkakaedad na. Ultimong torotot, bawal ngayon. Isipin ninyo, ako, yun na nga lang binibili ko pag bagong taon eh. Binawal pa ninyo. Kasi ayoko rin yung paputok, di ba? Hindi ako gumagamit ng mga ganyan eh. Nakikinig na lang ako eh. Doon sa mga meron eh, di ba? Ang lalakas na nga. Makikinig ka na lang eh. Ano pa eh? Nabibingi ka pa eh. Kaya kami, torotot lang eh. Binibili ko dati para sa amin dito. Makapag-ingay ka lang pagka yung bagong taon. Ngayon, bawal na raw yan. At yan daw ay makakahawa. Mga kaibigan. Di sabihin ninyo, yung nagtotorotot, yung gumagawa ng torotot, lagyan ng kondom. Yung torotot nila. Di ba? Mga kaibigan. Tingin mga, pati ba naman torotot, sa bahay lang naman ginagamit yan torotot. Di ba? Pagka bawal yan, ang hindi lang daw bawal na torotot, yung manap ka ng hanapin mo si kumare. Magtorototan kayo. Diyan sa tundo.
Ang daming torotot niya. Sipin mo ha, pati torotot, gusto, ibinawal na nila. Oh, wala na rin paputok. Ha? At saka yung karaoke. Ha? Pero sa bahay daw pwede. Oh, hindi naman tayo dapat tumingin sa kulay na Di ba? Tingnan natin yung track record ng tao. Mabuting tao ba yan? Oh. Kung si Angel Locsin lang tatakbo bakit mo hindi boboto yan? Di ba? Sipin mo, sariling pera ginagamit niyan. Di ba? Pagka yan tumutulong sa mga kapwa natin na nagiging biktima ng kalamidad. O, siyempre, pag tumakbo yan na pipiliin mo. Di ba? Kaysa yung mga nagyayabang dyan, akala mo pera nila yung ipinamimigay nila. Pera din ng gobyerno yun. Di ba? Alam nyo, dito sa nangyaring kalamidad, wala raw nakitang tulong dyan sa gobyerno. Wala. Mga kaibigan, halos wala. Ang tumulong ay mga pribado. Mga kaibigan. At speaking of tulong, yung ating ayuda na pamasko sa mga working musicians, doon pa lang sa pinagbabawal, pati karaoke, kaya pala hindi makabalik ang mga musician di ba? Oh, talagang wala walang inisyatibo ang gobyerno. Pwede naman yan, di ba? Yung mga pinapayagan nila. Di ba sa Senado may mga plastic pa sila? Oh, yung mga barrier, di ba? O ba't di nyo, bakit yung mga venue hindi nyo paglagayin kung gusto magbukas, di ba? Provided meron sila nun. Oh, di mo ba, mga kaibigan? Wala walang talaga, walang malasaki talaga. Speaking of tulong, yung ating ayuda para sa Disyembre, pagka dumating na yung anong pecha, ano bang araw yung kwan? Teka, titignan ko yung kalendaryo. Kasi ultimong araw, nakakalimutan ko na Mga kaibigan, nasa ba yung kalendaryo? Ha? Dito? Ayan, nasan ba yan? Anong pecha yan? Yan. 15 na lang. 15 na lang ho. Hanggang 15 lang ho ang makapagpapadala kayo. Kasi po 19 padadala na ho namin kung magkano yung amount na aming nalikom. Maliit pa ha? O, yung mga may gustong tumulong pa ho para madagdagan, ayan makikita ninyo sa screen. Ipadala nyo lang dyan, sa pangalan na yan. Nung October, 150 ang tulungan natin, 150 pero sa totoo lang, mahigit sa 300, pag pinagsama mo yung 300, di ba? Mahigit pa yun kasi may mga humabol na meron pa namang natirang pondo nun, pinamigay na rin natin. So, hindi lang 300 ang natulungan natin sa 2 buwan. At ngayon kung magkano lang ang matatanggap natin kasi parang kukunti na nagpapadala. Yun na lang ang pipiliin na lang namin talaga kung sino ang bibigyan namin. Yung alam namin talagang kailangan lang ng tulong. Lahat naman yan nangangailangan talaga. Kaya lang talagang walang-wala na talaga. Di ba? Yun na lang ang papadala namin para ngayong Disyembre. Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang
Yumaga! Bukwe! Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na